Good morning, CCM! Woo! Yan. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-samang manalangin para sa ating Panginoon. Yes, Father God, magandang umaga, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa panibagong buhay na binigay mo, Panginoon, upang kami magsama-sama at purihin ka, Panginoon, sa bahay-sambahan na to. Lord, we pray, Panginoon, doon sa mga kasama namin, Panginoon, na papunta pa lamang po at humahabol, Panginoon, para makarating sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, at gabayan, Panginoon, sa kanilang patungo dito, Panginoon. Lord, tanging pangalan mo nga lang po ang aming itataas, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, at wala kaming ibang gagawin kundi papurihan ka, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. Yeah, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand Amen. Yes, Lord. In Psalms 46 verse 10 po, ang sabi, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." So kapatid, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nagpapabigat sa karamdaman mo o sa pakiramdam mo ngayon. Basta sa langing pangako ni Lord, be still. Sabi nga dito sa kakantahin natin, be still and know that He is God. No? So, kung ano man yung mga nararamdaman natin sa mga oras na to, financially, relasyon, pamilya, sa trabaho, ano man, karamdaman na nagpapabigat sa kalooban mo. Kapatid, lapit mo kay Lord. Panigurado gagaan ang iyong nararamdaman.
At isa sa pangako niya na hindi kanya pababayaan. Kaya kapatid, kantahin po natin to.
Hanggang kailan, Yahweh, ako'y lilimutin? Gaano katagal ka magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag mong hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, kay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. How long will you forget me, Lord? Sabi ng kanta natin, be still and know that I am God. Sabi ni Kuya Mike, kung ano man ang pinagdaraanan, relational, emotional, financial, it's about time to minister to one another, kapatid. Kung sining katabi mo, pag-pray mo, speak blessing. Natin alam kung ano yung pinagdaraanan niya. So it's about time to really dwell in the presence of the Lord at magamit tayo to minister to one another. Yung simpleng panalangin na may assurance, may provision. Kapatid, don't worry. Mahal ka ng Diyos. It will all come to us. So I'll give you time. Sino katabi na pray for one another. Speak blessing. Hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan. So fine. Hanap ka ng pwede mong kapanalanginan. A simple prayer of assurance. A simple prayer of affirmation. Ano man itong mga sitwasyon na ito, kahit breakthrough. Hindi lang yung mga challenges. Nakaupo pa rin ang Diyos sa kanyang throne. Is in control. Is in control. All we have to do is to put our trust in Him and find someone who can pray for us. Find someone who can understand with the intention to listen. Itabit mo yung pagmamahal ng Diyos sa kapatid mo ngayon, sa katabi mo. Maramdaman niya yung init ng pagmamahal, yung init ng pagtanggap, pagpapatawad. Yes, our Abba Father in heaven, Lord, patuloy Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Pero sabi ng psalmist, hanggang kailan, Panginoon, hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha? Maaring katulad kami, Panginoon, ng sumulat na ito. Dahil kami ay may pinagdaraanan, marami kami, Panginoon, na nag-challenge sa aming mga kalusugan, sa aming mga negosyo, trabaho, ganun din sa eskwelahan, O God. Pero ang sabi mo, be still. Be still. Kasi ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy Panginoon, lalapit kami sa paanan ng krus. Magtitiwala na ilalagak dito, God, ang lahat ng mga pasaning nabiging mabigat. Lord, hindi ito ang pasanin na binigay mo. For you said in your word, for your yoke is easy and light. And yet, O God, most of us, O Lord,
nakakaramdam ng kabigatan. Consume us, Holy Spirit. Embrace us. Encourage us, O God. Empower us with your anointing that we may carry all those loads, O God, with joy, knowing that you are for us and with us. O Holy God, continue, O God, that your presence be with us. Patuloy, Panginoon, iparamdam mo ang presensya mo. Marami, Panginoon, ang umaharap sa walang katiyakan. Makita mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, nakafocus sa iyong presensya, O God. Marami pong salamat, O Lord, sa time of ministry, Panginoon, na ito. Thank you, O Lord, for touching each others. Every one of us, O God, ng isang puso na tunay nagmamahal sa mga anak. Marami pong salamat, O Lord, for your faithfulness and goodness. Marami pong salamat, O Lord, for your mercies are new every morning. We love you, Lord, and thank you for loving us first. In His name we pray. Lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Yakapin mo katabi mo. Babae sa babae, lalaki, high five. Babae at lalaki, high five. No? Yun nga. Kasi grabe, itong week na to, bakit ganon? Laging may mga nawawala, nakakilala, mahal sa buhay. Napaka-roller coaster ng ating mga pinagdaanan. And yet, yun nga, be still and know that He is the Lord of all. No? So now, para sa ating message, nga po, salamat sa Lord at hindi ako naka-schedule mag-message dahil ako inuubo. At patuloy na yun nga po, yung ating mga pastor's training ay patuloy po na ni-anointing ng ating Panginoon para magamit din mightily, no? Para sa mensahe. So, I'm calling sa mga pastors natin, soon to be, and I'm proud to be his father. So, si Kuya Aga, no? At patuloy na gamitin siya mightily. So, welcome, Kuya Aga. Ayan. Can we give the Lord the highest praise, highest glory for this morning? Good morning. So, it's been a while. So now, ako po si Kuya Aga. Ako po ang maghahatid ng message for this morning. And natutuwa po ako dahil ito na po yung last Sunday sa ating series. Ano ba yung series natin? Nako po, isang buwan na natin pinag-uusapan. ang theme natin for this month, actually every month meron po tayong theme na pinag-uusapan. Doon umiikot yung series ng mga messages. So yung theme po natin for June, month of June ay Faith in Motion. So, it is our last Sunday at tatapusin natin to na malinaw sa atin ano ba yung pananampalataya na merong paggalaw. Sabihin mo nga sa sarili mo, pananampalataya na merong paggalaw. So, faith in motion, it is, masasabi natin, one place to another. Pag sinabi natin kasing motion, merong paggalaw, merong pagkilos. Tama po ba? So, ibig sabihin, merong pinanggalingan. Amen? Bago tayo makarating dito sa Makati, sa CCM, meron tayong pinanggalingan. Pag meron nga merong first-timer na nagpupunta dito, ang tinatanong lagi ay,
lahat po ba ng taga CCM ay nandito lang around sa Makati? Hindi. Kasi nagugulat sila pag sinasabi namin meron taga Fairview, meron taga Novaliches, meron taga Rizal, merong Santa Rosa, yun na ata pinakamalayo eh. 'Di ba? Malapit lang. So meron ding mga taga Makati. So regardless kung saan ka galing at papunta ka dito sa simbahan, meron kang pinanggalingan. Tama? Meron kang pinanggalingan. Example, ang faith in motion, pwede natin siya ihalin tulad sa, kunyari kinakabahan ka. Galing sa kinakabahan, ikaw ay naging masaya na. It's like taking ng exam. Bago ka mag-take ng exam, meron kang kaba. Pero pag natapos mo na exam, okay na, nakakangiti ka na. Sa mga gym buddies ngayon, sa mga free runners, di ba? Gusto tumakbo, jogging. Pag napagod, papahinga, kain. Ngayon, pag medyo bumibigat, tatakbo na naman niya. Takbo. Napagod ulit, kakain. So, ibig sabihin, merong pinanggagalingan yung action na ginagawa natin. Correct? Meron siyang pinanggagalingan. So, faith in motion, can we show you yung next slide? Faith in motion is like believing that you can go from a certain point. Pananampalataya na meron kang patutunguhan. So, ginamit natin yung word dito na from to emphasize that God had brought you to where you are right now. Can I hear an amen? Ikaw, ang dinidefine natin dito sa faith in motion is equal to believing that you can go from a certain point to your present time. So medyo confused pa kayo, ano nangyayari dito? Parang may science class na nangyayari dito. Because faith is believing that God brought you to where you are right now. Yun yung motion na pinag-usapan natin. Ang sabi kasi ng Panginoon, ang instruction niya is, do not worry for tomorrow. So ibig sabihin, we are living for today. Correct? So faith in motion ay nandun ka sa past mo at dinala ka ng Panginoon kung nasaan ka ngayon. That is faith in motion. And the Lord, si Lord na ang bahala doon sa kinabukasan. Ang iniisip lang natin ngayon is yung ngayong araw. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isipin mo muna yung ngayong araw. Huwag mo muna isipin yung pasok at trabaho kinabukasan. Si Lord ang bahala doon. So He will bring you forth at meron kang pupuntahan. It's like saying, Lord, thank you for today. Lord, thank you for yesterday because I am here today. Nasabi niyo ba yun ngayong araw? Lord, maraming salamat kahapon, kagabi kasi nakatulog ako at nakapagsimba ako ngayon dito sa CCM. At dumating ako ng 9:30. Amen? Sinong guilty dito na hindi dumating ng 9:30? Ha? Kasi, ang pagtulog ng maaga is like faith in motion. Pinaghahandaan mo yung pagpunta mo ng sinimbahan kinabukasan. So, kung may nalilate yung katabi mo, sabi mo, next Saturday, dapat matulog ka ng maaga. Yan, tulog ka ng umaga. It is always good to look back from where we came from. Tama po. Ang sabi nga ng iba, lagi mong lingunin yung dinaanan mo. Lagi mong tignan yung pinanggalingan mo. But the question is, sabi ko nga, isang buwan na natin pinag-uusapan yung faith in motion. Matatapos na tayo dito, hindi nyo pa alam yung team. Pero hindi natin tatapusin na ganun-ganun lang, hindi ako papayag. But the question here is, ito ang tanong, what if I felt no motion? Paano kung yung faith na meron ako ay hindi gumagalaw? We're talking about for the whole month, faith in motion, faith in motion.
Pero natanong niyo ba sa sarili ko, gumagalaw ba talaga yung pananampalataya ko? Am I living the faith na sinabi ng Lord na ang pananampalataya mo ay kaya magpagalaw ng isang bundok? Tanong niyo sa sarili niyo, is my faith moving? Gumagalaw ba yung pananampalataya ko? Buhay ba yung pananampalataya ko? Kasi ang pananampalataya na gumagalaw ay buhay na pananampalataya. Bakit? Faith in motion nga eh. You're believing that God can do something na bounded ng physical na ability natin, nakakayanan natin. That is faith. Pero kung ang faith mo ay hindi gumagalaw, yun ay patay na pananampalataya. Amen? Ano kaya tumatakbo sa isip nyo ngayon? Kasi while I'm doing this, napatanong din ako sa sarili ko. And I love doing sermon kasi habang ginagawa ko yung buong process, is napapatanong din ako sa sarili ko. It's like God is talking to me and preaching to me. So natatanong ko sa sarili ko, is my faith moving? Kasi I've been here in the ministry for so long, parang kalahati na ata ng buhay ko. Sa ministry na ako. So with all that sacrifices, and all that pagod, ang tanong ko sa sarili ko ay, does my faith really moves? Sapat na ba yung pagsuserve ko sa simbahan to say that my faith is moving? That my faith is in motion? Sapat na ba yung pagpunta ko sa simbahan para masabi na yung faith ko ay gumagalaw? Sapat na ba yung pag-attend ko sa Zoom D-group para sabihin yung faith ko ay gumagalaw? Because you are responsible of your own faith. Kasi sabi ng Panginoon, ikaw ay maniwala sa akin. And as we Christians, dapat ina-exercise natin yung paniniwala sa Panginoon. Amen? Amen. So, we will be talking about the man who can't be moved. Walking man. So, we will be talking about itong tao na to, itong lalaki na to, na for 38 years, sabihin mo 38 years, 38 years hindi siya makagalaw. Hindi siya makalakad. So, if you have your Bibles with you, please join me in reading sa John chapter 5, verses 1 to 9. So ito po ay sa ESV. So after this, there was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 roof colonnades. So in this lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been invalid for 38 years. So nasusundan niyo po? Nasusundan niyo yung kwento? Then on verse 6, when Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" Gusto mo bang gumaling? So for 38 years, he is invalid. Ibig sabihin ay siya ay lame. It could be hindi siya makagalaw, pilay, lumpo. Yun yung definition ng invalid. So when Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" On verse 7, the sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." May nauuna sa akin lagi. And Jesus said to him, "Get up, take up your bed and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Naintindihan niyo po yung kwento? The man was healed, he took up his bed and walked. Can we give the Lord the highest praise?
Di ba? It's a celebration eh. For 38 years, hindi nakakalakad yung invalid na yon. But the Lord healed him. Yan, tapos na po yung sermon natin. Tutuloy pa ba natin? Kasi yun eh, nandun na sa kwento eh. That God does miracle. Pero we'll be focusing on paano kung ito na yung naramdaman ko? Paano kung ako yung nasa sitwasyon na for 38 years, I've been going to church but I felt no motion. For 38 years, feeling ko pilay ako sa simbahan. So yun yung pag-uusapan natin. So point number 1. Being still is God's path to your life. Ang pagiging kalmado, ang pagiging stay put lang dyan, sabi ng Panginoon, yan yung daan ko patungo sa buhay mo. On verse 3, sabi doon, in this lay a multitude of invalids. Merong bulag, merong lame, and merong paralyzed. So we're talking about multitudes. Sa tingin niyo, any idea, ano yung gaano kadami yung isang multitude? Pag sinabi natin multitudes. 100, 1,000, 100,000s. Pero sa definition kasi ng Bible, maraming verses na ginamit yung word na multitude. One of this is yung nag-feed si Jesus ng 5,000s. So sa ibang translation, ang sabi doon, Jesus feeds the multitudes. At doon sa story na yon, sa feeding of the 5,000, yung 5,000 doon ay men pa lang yung binilang. Hindi pa kasama yung wife. So kung times to yun, 10,000. And on their time, ang average na possible na anak ng isang pamilya ay 5 to 7. Let's say 7 yung anak, 5 yung anak niya, yung tatay, yung asawa, so 7. So 5,000 na pinakain ng Panginoon times 7, yun daw yung multitude. So assuming nasa 35,000 yung dinidefine dito na multitudes. So isipin nyo, sa isang pool, sa isang swimming pool, sa Bethesda, meron daw 35,000 na PWD. 35,000. 100 nga lang sa swimming pool eh. Kulay brown na yung tubig eh. Ano pa yung 35,000? Isipin nyo yun. Why? Bakit nandun sila? Tinatanong siguro, ba't ang ginagawa nila sa swimming pool? Ba't hindi sila magpagaling? Ba't hindi sila magpahinga? Ang ginagawa nila sa swimming pool. Sa ibang versions, makikita nyo po dyan sa Bible nyo. Fun fact to, tignan nyo yung Bible nyo. Sa Bible nyo, dyan sa John chapter 5, may i-skip yung verse 4. Check nyo lang. 1, 2, 3, tapos may number 4 lang, tapos mag-i-skip siya ng 5. Taas yung kamay nyo kung nakita nyo. Correct? Why? Hindi nyo makikita dyan sa Bible nyo if you're holding NIV, ESV, and NLT. Wala dyan sa Bible yung verse 4. Ang tanong nyo bakit? Kasi hindi naman siya ganito ka major sa pag-uusapan natin, pero bigyan ko kayo ng linaw. Kasi nalinawan din ako dito eh. So there are 2 scriptures and maraming ang tawag doon? Manuscript before. And meron sa let's simplify, meron 2 manuscript na binabasa. So yung isa naglalaman ng verse 4 and the other one manuscript wala yung verse 4 pero naka-note siya doon. So ang ginawa sa ibang Bible, sa ibang version, pag tinignan niyo yung KJV, King James, nandun siya. So, yung nagsulat na itong King James, sinulat yung, in-include yung verse 4. And yung nagsulat dun sa NIV, sa iba pang versions, in-include dun yung footnote na nasusulat kung bakit nandoon yung itong mga tao na to, itong 35,000 na tao na to. So, malinaw po. Yan. So, ano lang yun? Bible quiz lang.
So dito, basahin natin yung verse 4. Sabi doon, dito nakasulat kung ano yung rason kung bakit sila nandun sa swimming pool, sa pool. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Ibig sabihin ng troubled is pinagalaw, in-steer yung pool. At kung sino daw yung kauna-unahang may sakit na pumunta dun sa pool, ay gagaling. So, whoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. So, there could be a possibility na totoo ito. Kasi God is doing miracles na sobrang masasabi nating parang weird or sobrang beyond our thoughts na hindi natin ma-imagine. It could be possible, di ba? So, itong 35,000 na to, na lahat sila ay nag-aabang doon sa pool. Lahat sila nandun sa hagdanan, may pilay, may bulag, iba't ibang may sakit. And on verse 5, sabi doon, one man was there who had been an invalid for 35 years. Hindi natin alam kung gaano na siya katagal doon sa pool, but buong buhay niya, siya ay hindi makalakad. And he is part ng 35,000 na nag-aabang na magkaroon ng miracle sa buhay nila. So we can see, maraming miracles na ginawa si Jesus throughout His journey. Habang naglalakad siya, habang siya'y papunta sa mga temples. And one of those, magme-mention ako ng 4, sa Matthew chapter 8, merong paralyzed na servant, naalala niyo po? Yung merong centurion, sabi niya, lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, meron akong servant na paralyzed. Pwede mo ba siyang puntahan para pagilingin? And ang ending, pinuntahan siya ni Jesus, pinagaling. Amen? Naalala niyo po? Do you agree? Next is Matthew chapter 9. People brought Jesus a paralytic man. So, dinala ulit. Nagdala ulit kay Jesus ng isang taong may sakit para pagalingin niya. So, take note of the words, ha? Matthew chapter 9 ulit. Jesus heals the mute. May tao ulit na nagdala doon sa pipe at sabi, pagagalingin ni Jesus. Ano nangyari? Nakapagsalita yung pipe. And in verse 8, merong ulit na bulag sa Bethsaida at siya ulit ay dinala kay Jesus, humingi ng tulong kay Jesus to do a miracle para makakita. Ano nangyari? Pinuntahan ni Jesus at pinagaling. So every one of them are lying on a spot. Nandun sila sa lugar na hindi sila nakakagalaw. Pansin niyo, sa 4 na stories na yun, lahat sila pinuntahan ni Jesus. Lahat sila tinawag yung attention ni Jesus. Tinawag yung attention ni Jesus, pinapunta si Jesus dun sa may sakit. But this man, etong sa John chapter 5, is different. He was lying there dun sa pool, hopeless and accepted that he will not be healed. He didn't call Jesus. I don't think so. Nakilala niya rin si Jesus. And he didn't ask help for Jesus. But, tignan niyo po dito sa verse 6. Sabi niya sa verse 6, when Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time. Take note of the word. Jesus saw him. Nakita siya ng Panginoon. Did he ask for favor sa Panginoon? Hindi. Kumaway-kaway ba siya nung hinatak niya ba yung damit ni Jesus nung nakita niya? Hindi. But Jesus saw him. Of all the lame, the blind, the invalid na nandoon,
35,000 na single out ni Jesus itong tao na to. Sa lahat ng tao dito, di ba nakakatuwa na mapili ka ni Jesus? Jesus saw that man out of 35,000 people. Nakita niyo isang tao na yan. So, ibig sabihin nakikita ka ng Panginoon. He sees your disappointments. He sees that you're hurting. He sees that you're fighting alone. He sees that you're losing hope. He sees that you're suffering for a very long time. Of all the people sa mundo, nakikita ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan, sabi niya, hindi mo kailangan tawagin attention ko, nakikita kita. Sabi mo sa sarili mo, nakikita ako ng Panginoon. Naku, hindi ka maririnig ng Panginoon yan. Sabi mo, nakikita ako ng Panginoon. Sabi ko nga sa isang service ng YG, the Lord sees what's inside. Yes, pumupunta ka ng simbahan, pumapalakpak ka dito, kumakanta ka, ngumingiti ka. Akala ng mga church members okay ka. But the Lord sees your disappointments, that you're hurting, that you're carrying burdens alone. Hindi matatago ng puso yan. Hindi mo matatago sa Panginoon. Of all the 35,000 people, nakita ka ng Panginoon. Sa dami ng may sakit doon, nakikita ka ng Panginoon at sabi ng Panginoon, hindi ka niya lalagpasan. Hindi ka niya iniiwasan. Nakikita ka ng Panginoon. And on verse 6, sabi niya doon, kadugtong. Nung nakita niya yung may sakit na yun, ang tanong niya, do you want to be healed? Gusto mo bang gumaling? Di ba, maski nga ubo o sipon, gusto natin gumaling eh. Ano pa kaya itong lumpo? That is a question for you. Do you want to be healed? Gusto mo bang gumaling? Kung ang sagot may amen, baka medyo gumaling ka lang yan. Makakatayo ka lang. Pero kung sumagot ka siguro ng amen, amen? Our answers on how we respond do not define kung gaano kalayo yung tinatakbo ng pananampalataya mo. Kung pagsagot pa lang ng amen ay nahihiya ka na, does your faith is really in motion? Bakit? Dagdag ko lang po, ang pagsagot ng amen is saying that God is right. That you're agreeing that God can heal you. Pero kung nahihiya kang sabihin yung amen at nahihiya kang i-declare that God will heal me, then question your faith. Amen? Yan. Di ba? It's like declaring and saying that the Lord is right, that the Lord is a great healer. So when all physical efforts are exhausted, there will become to a point na ang akala natin sa sarili natin ay we lose, nawawalan tayo ng pag-asa. Sa tanong na, do you want to be healed? Siguro iniisip mo bago ka sumagot ng yes or no. Lord, ginawa ko na lahat. Lahat ng pwede kong gawin, ginawa ko na, pero wala nangyayari. We found faith when physical boundaries are reached and it became a question. Did I exercise my faith when I am shaken? Pag narating mo na yung sa tingin mong dead end ng kaya mong gawin physically, natatanong mo ba si Jesus? Na-exercise ko ba yung pananampalataya ko? Pag dumating ba yung kalamidad sa buhay ko, pag walang-wala na akong pera, nasasabi mo ba, God is great? Pag wala ka nang makain, masasabi mo ba, still God is good? Kasi yung tinatanong ni Lord, do you want to be healed? Oo,
Lord, pero, lagi may pero eh. Gusto mong gulang, Lord, pero nagawa ko na lahat eh. Nag-review naman ako, pero hindi ako pumasa. Nag-exercise naman ako, pero hindi ako pumayat. Nag-practice naman ako kumanta, pero hindi talaga ako kinukuha ng worship team eh. Wala, Lord talaga eh. Faith na lang talaga eh. So, tanongin yung sarili nyo, did I exercise my faith when I was shaken? With the time na dumating sa buhay mo na sobrang tested ka ng Panginoon, nauna ba yung faith? O nauna yung what I can do? Una mo bang tinawagan yung kaibigan mo bago si Lord? Because that is exercising faith. So this week, alala niyo po yung kanta kanina, Still. This week, minessage ko yung team. Sabi ko, pwede ba natin kantahin yung Still? Because yung kanta na yun, nagre-revolve siya doon sa buong message. It's being still when the oceans rise and thunders roar. Kayang ko bang kumalma? Pag merong baha at parang nalululod na ako, kaya ko bang kumanta? Can I say that I can soar with you above the storm? Na parang isang agila. Kaya ko bang tignan at takbangan lahat ng problema na meron ako? Diba? Father, you are king over the flood. Lord, ikaw yung Diyos nitong lahat ng problema ko. Alam ko ikaw yung may hawak nito. Lord, ikaw ang may control nito. I will be still. Know you are God. Itong oceans na to, itong thunderstorm na to, this is the problems na na-encounter natin weekly, everyday, oras-oras sa trabaho, sa buhay natin. Can we still say and be still and be quiet and know that the power of God is in control? Yun yung sinasabi ng kanta kanina. Kaya gustong-gusto ko yung kanta na yun. When the oceans rise and thunders roar, kahit anong mangyari, Lord. Lord, kahit anong gulo, kahit anong dilubyo yung dumating sa buhay ko, sabi ng Panginoon, be still and know that I am your God. That is exercising faith in motion. Point number 2. What if I felt no motion? Set aside the boundaries. Itabi mo lahat ng physical boundaries. Bakit? Basahin natin sa verse 7. Sabi dyan, the sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the waters is stirred up, and while I'm going, another steps down before me. Lord, walang tutulong sa akin. Naalala yung tanong ng Panginoon? Do you want to be healed? Pwede siyang sagutin ng, yes, Lord, for 38 years. Dala-dala ko tong sakit na to, gusto kong gumaling. Pero anong sabi ng lalaki? Lord, wala naman tumutulong sa akin. Walang nagbubuhat sa akin para dalhin ako dun sa pool. At pag sinusubukan ko, merong nakakalagpas sa akin. Merong nakakauna sa akin. Di ba? Maybe everyone is in their hoping state eh. Isipin nyo 35,000, lahat sila gustong gumaling. Di ba? Kompetensya yun eh. Parang ganun ang dating eh. Gusto kong gumaling, dapat maunahan ko silang lahat para makaalis na ako dito sa pool na to. Maybe meron doon na tumutulong sa kanila. Yung bulag, kaya naman maglakad. Maririnig niya na tumutunog yung tubig, pwede siyang tumakbo agad doon. Siguro sa ibang pilay, meron silang kasama. Tulong-tulong sila, bubuhati nila, dadali nila doon. But this man, this invalid man, is lying there, hopeless. May isang kwento nga. Kwento ko kayo, inaanto kayo eh.
Amen? Yan. So, there was a high school teacher, sabi niya, meron ako estudyante, ang pangalan niya si Aaron. So, si Aaron, sinabi na tong teacher na to na sasali tayo sa isang kompetensya. Kailangan niyong mag-aral, tungkol to sa music. Kailangan niyang mag-aral, paghandaan niyo. Kasi gusto nating manalo. So yun, nag-practice sila. Practice. Tinanong ulit siya ng teacher. So after a week, tinanong siya ng teacher, Aaron, kamusta? Sabi ni Aaron, okay naman sir, maganda yung pagpapractice namin. Maayos naman siya. Okay Aaron, mananalo ba? Sabi ng teacher. Sabi ni Aaron, okay naman sir, maganda naman yung practice, maganda yung layering ng namin, ng voicing. Kuwang-kuwa yung pitch. Sabi ng teacher ulit, Aaron, mananalo ba? Oo sir, meron naman, may laban. May chance, may laban. Tanong ng teacher, Aaron, ang tanong ko, mananalo ba? Oo, may laban. Pero ang tanong ay mananalo ba? Kasi sabi ng teacher, Aaron, pinapasya ang tagumpay, hindi hinihintay. You need to decide to your success. Hindi ka pupunta doon para lang may laban. Kasi lahat ng pumupunta sa kompetensya, lahat lumalaban. Pero hindi lahat tinatarget yung panalo. Sabi ng teacher sa kanya, pinapasya ang tagumpay, hindi hinihintay. Sabi mo sa katabi mo, pinapasya ang tagumpay, hindi hinihintay. So on our next slide, if you want to succeed, decide to succeed. Kung gusto mo, decide to success. If you want to succeed, decide to success. Kung gusto mong manalo, desisyonan mong manalo. Hindi yung may laban lang. Kasi lahat naman tayo lumalaban eh. Pero natatangi yung taong lumalaban pa lang, alam niyang panalo na siya. Amen. Pwede ko bang marinig yung amen ng isang panalo? Amen. Yan. So if you want to succeed, decide to success. If you want to move forward, get out of the way. Madalas kasi may times na yung sarili natin yung nagiging hadlang sa success. Nililimit natin yung kakayanan natin dun sa abilidad na kaya natin. So our thoughts limits what God can do. Tama po ba? Na tayo physically ay bounded ng kakayanan lang natin. But God can do further than that. Amen? Yun, may tatlo. So our thoughts limit what God can do. Ito makikita nyo, this man, itong 38 years na hindi nakakalakad, ang hinahangad niya lang ay yung makarating siya dun sa pool para gumaling. But God gave him healing. Amen? Di ba? Nakakatuwa. Paano matuwa? Di ba pumapalakpak tayo pag natutuwa? Amen. Di ba? Madalas kasi yung hinihingi natin ay yung kaya naman nating abutin. Pero yung hinahanda sa atin ng Panginoon ay yung kaya niyang ibigay sa atin. Madalas hinihingi natin yung maliliit na bagay lang. Lord, gusto ko ng kotse, gusto ko ng pera, gusto ko ng bahay. Pero gusto ni Lord, bigyan ka ng kotse na may driver. Bahay na may yaya. Diba? Pera sa bangko. Pero baka pera ng iba yun. Pero God gusto niyang ibigay sa'yo yung bagay na more than what you're thinking. Itong paralytic man, gusto niya lang makadating sa pool, pero binigyan siya ng Panginoon ng kagalingan. Pinagaling siya ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi niya kilala yung nagpagaling sa kanya. Ang kala na, ang source of healing ay nandun sa pool.
Pero hindi niya alam yung source of healing ay nandoon sa tabi niya. Because he didn't know. He didn't know Jesus is the Messiah. He didn't know that Jesus can heal him. Pero tayo, meron tayong Bible sa ating mga kamay. We have the chance to know the healer, but we neglect to know our God. Itong tao na to, wala silang Bible that time eh. Kaya hindi niya alam na yung healer katabi niya na. Pero tayo, may Bible tayo. Pero hindi natin hinihingi yung healing power ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi nyo binubuksan yung Bible nyo. You didn't know that Jesus is the answer to your problems. Amen? Parang amen church na tayo. On point number 3. At malapit na po ako magtapos. Ayan, natutuwa po ako. Bata ako, lagi akong naririnig yan. Malapit na magtapos si Pastor. Tatapos na, magmamakdo na kami. So, magagamit ko na siya ngayon. Malapit na po ako magtapos. On point number 3. What if I felt no motion kung di ko nararamdaman yung pananampalataya ako na gumagalaw? Anong kailangan mong gawin? Take the first step. Maglakad ka. Sabi nga, first law of motion. Balik tayo sa school. First law of motion. An object at rest will remain at rest. Tama? Ang bagay na hindi gumagalaw ay mananatiling hindi gumagalaw unless an external force is acted upon it. Ang bola ay mananatiling bolang nandyan unless sisipain mo siya para gumalaw siya. So when your faith is not moving, kailangan mo sipain yung sarili mo. You need to take the first step. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong humakbang. Yun, may 5. On verse 10, Jesus said to him, ito sabi sa kanya, get up, take up your bed, and walk. Iligpit mo yung higaan mo at maglakad ka. Siguro sabi ng lalaki, Lord, sabi kasi sa law of inertia, wag daw akong gumalaw eh. Yung may sabi niya? Hindi. Ang sabi niya doon sa verse 9, at once the man was healed. The man was, he was healed. He took up his bed and walked. Niligpit niya higaan niya at siya ay naglakad. Yung hopelessness niya napunta dun sa healing. Yung tao, yung lalaki na for 38 years hindi siya nakakalakad. In an instant, sabi ng Panginoon, tumayo ka at maglakad ka. When you feel that your faith is not in motion, ilakad mo yan. Because an object at rest will remain at rest. Kung ang pananampalataya mo ay pinaparada mo lang sa simbahan at hindi mo dinadala sa kinabukasan, makikita mo lang ulit niya sa simbahan. Amen? Di ba? Kung iniiwan mo lang yung pananampalataya mo dito, for a week, wala siyang motion, wala siyang galaw. Hindi makikita ng ibang tao na, uy, si brother, nagbabasa ng Bible. Di sinasabuhay yung sinasabi sa Bible. Hindi nila nakikita yun kung iiwan mo lang yung pananampalataya mo dito sa simbahan. The Lord has even more in store for you, more than the desires of your heart. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, get up and get moving. Yan. Yung nakaka-encourage naman, get up and get moving. So on verse 10,
Tapusin natin yung kwento. So the Jews said to him, to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and it's not lawful for you to take up your bed." So itong mga Jews, merong law na on Sabbath day, on seventh Sunday of the week, dapat hindi ka magtatrabaho. So yung pagliligpit, ibig sabihin, yung pagliligpit ng iyong higaan ay kasama, kinoconsider na paglabag sa batas. But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" So dito, makikita natin na hindi niya talaga kilala si Jesus. Kasi nung tinanong siya nung mga tao, hindi niya masabi kung sino. So on verse 12, they asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?" So now the man who had been healed did not know who it was. For Jesus had withdrawn and there was a crowd in the place. So nawala si Jesus nung pagaling sa kanya at hindi niya kilala totally si Jesus. On verse 14, afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well. Ikaw ay magaling na. Sin no more, that nothing worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus. Sabi niya, yun yung nagpagaling sa akin, yun yung nagsabi na iligpit yung higaan ko at maglakad ako. So on verse 16, and this was why the Jews were persecuting Jesus, because what was doing these things, dahil ginagawa niya itong mga bagay na to on Sabbath day. So nagagalit yung Jews sa kanila, kay Jesus. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." So what's up with that? These people look at it through the law. Sabi sa batas, wag kang magliligpit, wag kang gagalaw, wag kang magtatrabaho. But Jesus chose grace. Itong mga tao na to, itong mga Jews, hindi nila nakita yung pagdudusa, yung paghihirap ng lalaki na yon na hindi makagalaw for ilang years. Pero sabi ni Jesus, "I know it's Sabbath day, but I want that man to be healed. And that is grace. Breaking the law for the sake of love." Dahil mahal ni Jesus itong tao na to, kaya siya nag-perform ng miracle. Jesus chose grace. So in conclusion, be still and know that He is God. Kumalma ka lang, sabi ng Panginoon. Kumalma ka lang, andito ako Diyos mo. Manatili ka lang. Pag lahat ay nagkakagulo na, lahat ay uncontrolled na ng tao, sabi ng Panginoon, be still, kumalma ka. And know that I am God. So our next verse. Ito yung verse sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. This verse ay very famous of its content. Pero nung binasa ko to, sabi ko, ito pala yung ibig sabihin ng grace. So basahin natin. At dito na po ako magtatapos. Ulitin ko lang, dito na po ako magtatapos. "I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times, sabi ni Paul, 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me." Bakit? Kasi ito yung si Paul, binibigyan siya ng visions of the heaven. So, sabi niya, para hindi ako magyabang, binigyan ako ng thorn in my flesh na papahirapan ako. So, sabi niya, 3 beses kong hiningi sa Panginoon na tanggalin ito. Tulad ng isang paralytic man. Di ba? For several years, ang hiling niya sa Panginoon is tanggalin yung sakit niya.
So same kay Paul. Sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord na tanggalin ito. Pero ang ginawa ng Panginoon, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hiniling ni Paul na tanggalin yung thorns sa flesh niya. Tinanggal ba ni Jesus? Hindi. Pero sinabi niya, yung grasya ko ay sapat sa kahinaan mo. The Lord is not promising na tanggalin ka dyan sa problema mo ngayon. Hindi niya sinasabi na tatanggalin niya yung paghihirap mo dyan, na aalisin ka sa paghihirap mo na yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ilulusot kita. Itatagos kita dyan sa problema mo. Malalagpasan mo yan. Amen? Amen. Buti may isa. Amen. Di ba? Hindi aalisin ng Panginoon yung lahat ng tinik dyan, lahat ng paghihirap mo, yung kalungkutan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, itatagos kita. Ilulusot kita, bubuhatin kita. At maganda doon, sabi ng Panginoon, under my wings. Ibig sabihin, kasama mo yung Panginoon. Under His wings, I will carry you. Di ba? He will carry you. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Mas ipagyayabang ko pa yung kahinaan ko. Bakit? Kasi alam kong kasama ko yung Panginoon sa paghihirap na to. Last verse. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Sabi niya dan, I delight in weakness. Masaya ako na meron akong paghihirap. Masaya ako na wala akong makain. Masaya ako na wala na akong panggas. Masaya ako na wala na akong pangbayad ng rent. Bakit? Sabay-sabay natin basahin. For when I am weak, then I am strong. Amen. Let's praise the Lord. Let's clap our hands and let's pray. Yes, Lord, Father God, Lord, Ikaw ang Diyos ng kasiyahan, Lord God. Ikaw ang Diyos na kahit kailan, Lord God, hindi kami papabayaan, Lord God. Hindi kami pinabayaan at hindi kami papabayaan, Lord God. Lord, Ikaw ang nag-promise sa amin na ilulusot mo kami, Lord God, sa lahat ng problema namin. Nasasamahan mo kami, na hindi mo kami iiwan. Lord, it is your grace that brought us here, Lord. So I believe, Lord God, na itong grasya na to ang magtatagos sa amin, Lord God, sa problema ngayong linggo. Magtatagos sa amin para magkaroon kami ng financial breakthrough. Can we all just stand up and ask the Lord? This is your time to talk to God and show Him your weakness. Maging vulnerable ka sa Panginoon. Maging fragile ka sa Panginoon. Tell Him lahat ng paghihirap mo, lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng nilalaban mo na mag-isa. Tell Him that you need financial breakthrough. Tell Him na nanganganib na yung marriage nyo. Tell Him na hindi maganda yung relationship mo sa magulang mo. Tell Him na hindi ka okay ngayon. The Lord wants you to be vulnerable to Him. Huwag mo itago sa Panginoon, hindi mo matatago sa Kanya. Sabi ng Panginoon, nakikita ka niya. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Huwag mo itago. I
I know, Lord, you can hear these prayers, Lord God. Lord, itong mga paghihirap na pinagdadaanan namin, Lord God. Itong mga laban na nilalaban namin mag-isa. Lord, tulad ng pangako mo, Lord God. Lord, itago mo kami sa iyong pakpak, Lord. Lord, buhatin mo kami. Itawid mo kami, Lord God. And we claim, Lord God, na sasamahan mo kami para matapos, Lord God, at malagpasan lahat ng paghihirap na meron kami. Lord, for when we are weak, we are strong. Because you are great, Lord God. Lord, you own the floods, Lord God. Lord, you own the thunders, Lord. Lord, ikaw may-ari ng karagatan. Lord, ikaw yung may-ari ng buhay namin. You are in control. So whatever happens, Lord God, Lord, paalala mo sa amin na manatili kami at alalahanin na ikaw yung Diyos na kaya kaming dalhin, na kaya kaming samahan, at kahit kailanman hindi kami iiwan. Lord, you are the great God. And we claim, Lord God, yung kagalingan nito. Lord, if you're going through a lot of things, Lord, hawakan mo yung puso ng bawat isa. Lord, iparamdam mo sa amin, Lord God, yung comfort na nanggagaling sa'yo. Lord, lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan mo. Amen and amen. Let's give the Lord the highest praise. Nasa harapan po. And you can get na po the bread and the cup po. Tayo na po tayo lahat. For our communion, sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So, again, good morning, church. As we come to the Lord's table, I want to share a simple testimony about God's grace. So, syempre, kung friend tayo sa Facebook, you can see us yung mga stories ko about tennis. So, as someone who enjoys tennis, I've learned that every match has moments that can change everything. Sometimes you are behind in the scoring, making mistakes, losing confidence, and feeling like the match is slipping away. So, life can feel the same way. There are seasons when we were losing,
There are seasons where we are losing peace, losing direction, and losing hope. We make mistakes, we carry regrets, and wonder if God is disappointed with us. But the beautiful message of communion is this: Jesus came for people who were losing, not people who had already won. So in reality, sa life ko, there have been many times when I thought that kapag nagdasal ako ng marami o ng matindi, at kung nag-serve ako sa ministry ng matindi, walang absent, if I work harder, na God would love me more. So, alam ko rin, I knew the gospel in my mind, but in my heart, I often lived as though I had to earn God's approval. So, whenever I failed, I felt distant from God. So, whenever I succeeded, I felt proud of myself. Both attitudes revealed the same problem. The problem is, I was focusing on myself rather than on Christ. But what God taught me over time, that God reminded me that Christianity is not about what I accomplished for Him. It is about what Jesus accomplished for me. So when Jesus died on the cross, He did not say, try harder, but He said, it is finished. The debt was paid, the sacrifice was complete, and the victory was secured. So, this communion, it brings us back to that truth. So, as we hold our bread, as we hold the bread, we remember Christ's body broken for us. So, Jesus willingly endured suffering so that we could receive forgiveness. And every wound He bore, it reminds us of His love. So the bread tells us, you are loved, you are forgiven, and you are invited to come near. So let's eat the bread. As we take the cup, we remember the blood of the new covenant. So in the Old Testament, alam naman natin that sacrifices had to offered repeatedly. But Jesus offered Himself once and for all. His blood was enough to forgive our sin, enough to cleanse every heart, enough to save every person who trusts in Him. So, going back sa tennis, one thing I've learned in tennis that you cannot change the point you lost. You can only focus on the next point. So some of us come to communion carrying the weight of yesterday's failures. Maybe you failed God this week. Maybe you spoke harshly to other people. Maybe you struggled with temptation. Maybe your faith feels weak. And this communion reminds us that Jesus' grace is greater than our failures. The cross declares that our past do not have the final word. Jesus does. Let's drink the cup. Let's drink from the cup. So, the greatest match point is that at Calvary, it looks like Jesus was losing. Why? The crowd mocked Him, the soldiers crucified Him, and the disciples scattered. But what appeared to be defeat became the greatest victory in history. The cross was not the end of the story, because 3 days after, Jesus rose again from the dead. Because He lives, we have forgiveness. Because He lives, we have hope.
we have peace, and we have eternal life. So, in tennis, 1 point can change the match. At the cross, 1 sacrifice changed eternity. Jesus gave His body, Jesus shed His blood, and Jesus secured our salvation. As we receive communion today, let us remember what we come, not because we are worthy, but because Christ is worthy. We come not because we are perfect, but because Jesus is our perfect Savior. So let us pray. Yes, Panginoon, thank you for the gift of your Son. Thank you for His broken body and shed blood. As we partake this communion, help us remember the amazing grace that saved us. Renew our faith, restore our joy, and fill our hearts with gratitude. Lord, may we leave this table trusting not in ourselves, but in Jesus alone. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Ayun. Hello po. Good morning. Ayun. God is good. Isa pa, parang nalilito tayo. Medyo malalim at medyo seryoso ang ating pag-iisip ngayon. So, God is good. Ayun. So, ayun. Church, tatungo na po tayo sa ating offertory. So, ayun. I just want to, topic this verse na, ayun, sa Matthew 6:21 sabi, "For where your treasure is, there your heart will be also." So, ayun. Gusto ko lang i-topic kung ano yung mga factor kung bakit nawawala yung faith natin sa Panginoon. So, ayun, bakit naliligaw yung puso natin sa relasyon. So, syempre, normal sa tao yung pagiging makasalanan. Nature ng tao yung magkakaroon ng kasalanan at gagawa ng kasalanan. So, with that, andito yung natututunan natin yung pagiging greedy or yung lubos na kagustuhan ng laman. So, paano? Sa trabaho, kung paano natin kinikita yung pera, kung paano tayo gumagawa ng paraan para kitain yung pera. So, with that thought or yung pag-iisip na ganon, yung mindset na ganon, is nawawala yung faith natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. And then, ayun, bakit tayo napupunta sa sobrang pag-aalala? Iniisip kasi natin agad or pinungungunahan natin kung ano yung mangyayari para sa bukas. And then, ayun, sa thought na yun or sa pag-iisip ng para sa bukas, is hindi natin napofokusan kung ano yung kayang gawin ng Panginoon para sa bukas at kung ano yung gift na meron tayo sa pangkasalukuyan. And then, ayun, truth. Ano ba ibig sabihin ng truth? Sabihin ng truth, katotohanan na kahit anong mangyari, hindi nagbabago. So, ayun, short testimony lang. So, isa po akong movie trader and panganay po ako sa magkakapatid. And then, ayun, yung truth na pinaniniwalaan ko is kaya ko na punan or kaya kong gawan ng paraan yung kikitain namin ngayong araw or yung para sa bukas. So, sa paniniwala ko yun, alam ko yun yung katotohanan. And taliwas na pala yung pag-iisip ko sa tunay na katotohanan. Kundi nagsisinungaling na ako sa sarili ko. So, bakit? Ba't ako nagsisinungaling sa sarili ko? Nagsisinungaling ako sa sarili ko kasi hindi na kaya ng katawan ko na hindi ko kayang abutin yung goal ng gagastusin para ngayon at para sa bukas. So, nagsinungaling lang ako. Hindi ko sigurado or hindi ko alam na kaya ko sa sarili ko. So, yun yung kasinungalingan na taliwas doon sa katotohanan na ang Panginoon ang tunay na magpo-provide sa atin or sa akin, sa family ko. So, ayun lang. So, sa 1 Timothy 6:6 sabi, "But godliness with contentment is great gain." So, with that, Lord taught us na yung para sa bukas ay isang Diyos na ang bahala. Hindi na tayong kailangan gumawa ng paraan. Hindi na natin kailangan gumapang para lang sumagad or magkasakit yung katawan natin. So, hindi ko na nalagaan yung sarili ko. So, ayun. Sabi naman,
sabi naman dito, yun nga kanina, faith without action is just laziness. But we need to trust God dun sa part niya. So, God's part, our part, and then, ayun, God's part and our part. So, magkaiba yun. So, we need to trust God and more faithfulness kung ano ba yung kaya niyang ibigay sa atin. So, ayun, yun lang naman po. We need to share or magtiwala sa Panginoon kung ano yung kaya niyang ibigay sa atin. And then, with that, with this offering na yung mga brown envelope yung mga envelopes na hawak natin, we need to trust God kung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. So, yun, church, let us pray. Hawakan po natin yung mga offering natin for today. So, yes, Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for today, Lord God. Also, Lord, sa blessing, Lord God, na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. And Lord, sa panibagong opportunity, Lord. Lord, we repent, Lord God, sa greediness, sa heart and mindset namin, Lord God, na kaya namin. Nagtiwala kami sa sarili namin, hindi sa'yo, Lord. And Lord, we pray, Lord God, na i-fix mo, Lord God, yung heart and mind namin, Lord God, sa'yo. Na ikaw yung mamuhay, ikaw yung manguna, ikaw yung kumilos, ikaw yung mag-guide, ikaw yung mag-protect sa amin, Lord God. Ikaw lamang ang maging sentro ng aming buhay, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, na maging depende kami sa iyo at hindi sa sarili naming lakas at hindi sa sarili naming pamamaraan, kundi sa pamamaraan mo at sa will mo. Lord, sa offering, Lord God, sa hawak namin na tithes ngayon, Lord God, we pray, Lord, tinataas namin sa iyo upang papurihan ka, para ngalang ka. Yun lamang po, Lord, in Jesus' name, amen. So, church, it's offering time. Hello! Good morning, church! Yan. So for today's announcement po, first in our list is of course, let us first welcome our first-time guests and visitors. So meron po tayong dalawang first-time guests today. Tatlo pala sila. First is si Sister Claudia and si Brother Adam. Please stand up po for you to be recognized. Ayan, welcome po. And second naman is si Sister Freda Sampang. Ayan. So, church, kantahan natin sila ng ating welcome song. 1, 2, 3, go! Ayan. So, welcome po sa CCM and we hope to see you around next Sunday. Okay. So, next naman natin is our daily devotion. So, first, sa ating daily devotion is gusto ko i-acknowledge yung mga YG natin na nag-lead this past week. So, congratulations sa ating mga YG leaders sa devotion. Ayan, inspiration lang yan na kahit sino sa atin, bata man or matanda, is pwedeng mag-lead sa ating daily devotion. So, yung daily devotion po natin is makikita natin sa ating CCM FB group every 6 o'clock in the morning. So, lahat po ay pwedeng mag-lead. And if you're interested or wala pa kayo sa group, please do message Brother Dan Heli or Pastor Arnold de Guzman. Next naman is for our small groups. So, sino po dito yung wala pang small group? Yan. So, buti naman wala sa inyo yung walang small group, but then sa mga nahihiya or interested na mapabelong sa small group, please do coordinate to our men's and women's network para mag-guide nila kayo and ma-assign nila kayo sa kahit na sinong group na available according to your age. Ayan. So meron tayong youth, meron tayong men's and women's network. Next naman is our men's network. So para naman po sa men's network fellowship and activities, you can reach out from Brother Michael Murillo. Next, for our women's network, yung fellowship and activities naman po natin, you can reach out from Sister Oda Gonzalez. Next, meron po tayong Culmination Sunday for Reset, 40 Days Spiritual Alignment. So, meron po tayong 24 hours prayer chain. So, if you want to join or if meron na po kayong schedule, please continue to pray. Not just during your schedule, but of course, any time of the day, pwede naman tayong mag-pray. And sa mga wala pa pong designated time and gustong mag-join, you can reach out to Sister Annalyn de Guzman para magkaroon po kayo ng schedule. And ang prayer time po natin will start tomorrow, July 29, 2026.
In line with this, every 7:30 p.m., we will also have a prayer meeting gathering at the same same Zoom link sa ginagamit natin every Thursday. And on July 5, that will be our first culmination Sunday. Next naman po is our Youth Goals Service. So since today marks the 4th week of the month, meron po tayong Youth Goals Worship later. So everyone can stay, especially sa youth. And kung meron pa po kayong gustong i-invite na friends nyo, pwede nyo po silang i-invite. Now, for an upcoming event next week, may I call on Kuya Mike. Hello, Sandra. Ayun, good morning po sa ating lahat. Salamat po. Hindi po ako nandito para sa birthday ko. Ito po ay para... Ayun, salamat po sa lahat. So, again, salamat po. Ito po ay about the bloodletting drive na mangyayari po next Sunday. So, just to give you an update, last year po, nakapag-donate po tayo ng 40... Meron po tayong 40 donors na nag-donate ng dugo. So, yung iba dun sa 14 na yon nandito at gusto ko lang sabihin sa inyo na maging proud po kayo sa sarili niyo. Kung yung asawa ninyo ay nag-donate, maging proud kayo sa asawa ninyo. Kung yung anak ninyo nag-donate, maging proud kayo dun sa anak, sa magulang ninyo na nag-donate. Kasi po, ang daming natulungan. Yung iba po sa natulungan, babanggitin ko lang na mabilis. Si Joshua po yung nag-testimony last week. Meron siyang scoliosis. Kung nakita nyo lang po talaga yung picture, talagang may tahi yung likod niya at ang dami niyang kinailangang dugo. So, isa po si Joshua sa natulungan, si Amelia Cavada. Ito po ay tita ni Nicolas. Meron po siyang abnormal uterine bleeding at myoma. Natulungan din po siya ng dugong dinonate natin. Si Sister Rose Ann Barco. Ito po ay small group nila Tito Lito at nila Tita Rose. Meron po siyang aneuploidy. Sinearch ko, sakit daw po yun sa cells. Kanina po binibigyan ako ng update ni Tito Lito. Nakakalakad na daw po siya. Kasi nung nag-donate tayo ng dugo ay talagang bedridden siyang, sabi po ni Tito Lito, with the help ng walker, nakakalakad na daw po itong isang natulungan natin. Natulungan din po natin yung mama ni Kenneth Mabanan. Meron po siyang myoma. So nakapag-donate din po tayo sa kanya ng dugo. Nakatulong din po tayo sa CCMB. May nag-request po si Pastor Ian Tiples. Si Sister Cyril Violeta. Meron po siyang inverted papilloma. So natulungan din po natin siya. And of course, yung kapatid po ni Pastor Arnold de Guzman, si Tito Arnel de Guzman, nagkaroon po siya ng hematoma at nabigyan din po natin siya ng dugo. So bukod po dito sa mga to, ito ay ilan lang sa natulungan natin. Kasi po yung blood natin ay pwedeng ihatiin at least into 3 components: red blood cells, white blood cells, and plasma. So imagine kung 40 times 3, ganun po at least yung 120, at least 120 people or 120 bags ng dugo yung naitulong natin. So imagine, itong binanggit ko na to, iilan lang to. Mas madami yung hindi natin kakilala na natulungan po ng dugong ibinigay natin. So yun po, right now, kanina nag-iikot-ikot na ako para kumuha ng registration, magpa-register sa ating blood donation. So ngayon po, I just want to encourage you na maging excited makatulong. Let's all be excited sa opportunity na makatulong. Lahat ng mabubuting bagay ay mula sa Panginoon at kasama po doon yung kalusugan na ibinigay niya sa atin. Hindi po lahat ay may kapasidad na mag-donate ng dugo. Yung iba ay senior na, yung iba ay nagkaroon ng karamdaman na related sa dugo. Pero sa mga may kapasidad po na mag-donate, pero natatakot lang. Meron ako mga nakausap kanina, mga natatakot sa makakita ng dugo or natatakot sa karayom. So, sana let's be encouraged and let's take this opportunity na makatulong. Gusto ko lang sabihin sa Bible po, more than 2,000 times sinabi sa Biblia na kailangan nating tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Imagine, more than 2,000 times. Ganun ka-importante sa Panginoon ang pagtulong sa mga nangangailangan. At ngayon po, meron tayong opportunity. Kung meron po tayong kapasidad na makatulong, sana malagpasan natin yung 40 donors natin last year. Amen po ba doon? Kaya natin lagpasan yon. Nag-iwan po kami ng mga flyers sa upuan ninyo.
Sana po gamitin natin yung mga flyers na yan para ipamigay sa kakilala natin na gusto nating mag-donate ng dugo. Sana po wag nyo iwanan yung flyers and talk to someone na may kapasidad na mag-donate at ibigay po natin sa kanila. Again, ito po ay mangyayari next Sunday, 1 p.m. to 6 p.m. So yan po. Maraming salamat po. Ayan, syempre hindi nagtatapos dyan. And since this is the last week of the month, first simulan ko po muna yung mga nagbe-birthday ngayong week. So our birthday boy, Kuya Michael Murillo. Ayan, birthday po niya today. Happy birthday, Kuya Michael. Next naman po is si Brother Danny Heli. Tomorrow ang birthday ni Brother Dan. And si Sister Maricar Casambros, tomorrow din po. So, to all birthday celebrants this month, please come forward na lang po. And may I call on Elder Lito Ramel para sa prayer na ating birthday celebrants. Isang palakpak naman sa ating Panginoon. At maraming nagbe-birthday po ngayon sa June. So come forward para pag-pray po kayo at buong kongregasyon po ay samahan po tayo sa ating pag-pray sa araw na to. Okay? Sige po. Okay. Picture muna, picture. Okay. Let's stand our ating mga kamay para sa kanila at sama-sama nating ipag-pray sila. God and Heavenly Father, Lord, nakikita mo ang mga anak mo na tunay po na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Nasa ngayon po ay sineselebrate po nila yung goodness mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya nga po, Lord, inihiling po namin na palawigin mo at dagdagan ang kanilang mga buhay, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon na binibigay mo upang makilala kanila, Panginoon. At always, Lord, na kayo ang sentro ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, alam po namin lang mga anak mo na to ay magiging instrumento po, Panginoon, upang mapalawig ang iyong mga banal na salita, Panginoon, sa lahat ng dako, hindi lamang po sa pangati, kundi sa lahat po ng dako na kanilang mga pinananahanan, Panginoon. Kaya nga po, Lord, bigyan mo sila ng mas higit na pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay upang magamit nila ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang extend, Panginoon, ang iyong goodness sa kanilang mga kapwa-tao, Panginoon. Kaya nga po, Lord, ingatan mo sila. At lahat ng kanilang mga buhay, Panginoon, ay hindi po exempted sa ganitong mga pagsubok sa mga darating na panahon. Kaya nga, Lord, alam po namin, sabi po ninyo mga salita, Panginoon, be still that you are our God, Panginoon. Kaya nga po, sa umagang ito, muli po namin silang itataas, Panginoon, na kanilang buhay, Panginoon, na lagi mo silang ingatan kung saan man sila makarating sa kanilang mga pangarap, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Birthday to you. Okay. Palakpak naman daw. Okay, pwede po tayong tumayong lahat as we end this worship celebration. At
thank you mga young pastors. Salamat po sa words na message po sa umagang ito. At gusto ko lamang i-share po sa inyo ang isang few reminders para po sa atin sa ating pagtatapos. Everything in the scripture was written to teach us in order that we might have been true, the patience and encouragements which the Holy Spirit give us. And may God, the source of all this, enable us to have the same point of view among ourselves by following this example of Christ Jesus. So that of all of us together may praise with one voice, with one mind, in God, the Father, and of our Lord Jesus Christ. May the Father in heaven, the source of life and hope, will fill us with all joy and peace by means of our faith, so that our hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. May the grace of God grant us a happy heart to serve, and we will be an encouragement to each other, bringing the good news of salvation to our fellow men. Let us pray. Our God and Heavenly Father, thank you so much for the message we heard today. Truly, your word manifests in our daily lives. Continue to shower us your blessings and goodness to each every one of us. May your holy presence always protect us and guide us as we depart from this place. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Church, next week po tayo, kita-kita ulit po tayo. Okay, bago po tayo mag-closing song, ulitin ko lang po, this week we will unload our burdens, our challenges, our desires at the foot of the cross. It will be a church-wide prayer and fasting that we will start sa bukas. So mamaya po 12 midnight, start yung ating 24-hour prayer chain. So yung mga hindi pa po, mga YG, at yung iba pa, please do sign up kasi po, yung nga po, we are yung alignment natin, spiritual alignment po natin is for all of us na talagang ma-align tayo dun sa kalooban ni Lord para sa church na ito. So, encourage you na mag-sign up dito. Yung slot na yun ay yung time na magpe-pray kayo. At yun nga po, kung may kakayanan mag-fasting during your fast, yun na rin yung inyong prayer time. Okay? And then, bukas po ng gabi until Friday, 7:30 in the evening, ay lahat po tayo magbigay tayo ng time to really reflect, no? Doon sa ating gagawin na prayer and fasting. Napakaganda po nito, yun nga po. We need to be have this faith in motion. And one of the ways na pinapakita sa ating Panginoon is to be submissive sa Kanyang will and desire. So, yun lang po. So, mamaya po, please sign up and join our nightly gathering via Zoom. Maraming salamat.
Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' See you next Sunday, church.